Para sa mga may estudyante sa pamilya, heto try mo. Meron akong isang chicken breast dito. Pinukpok ko ito gamit itong likod ng kutsilyo para mag-flatten, magpantay ang chicken at ito din ang magpapalambot dito. Binudburan ko ang magkabilang side ng asin at paminta. Tapos nag-crack ako ng isang itlog at naglagay ako ng isang spoonful ng harina. Hinalo ko itong mabuti hanggang mawala yung lumps at maging thick batter. Ipinatong ko itong chicken para makot dito sa butter. Tapos, isinunod ko naman dito sa breadcrumbs. Mas mainam kung pupunuin ng breadcrumbs itong chicken para mas coated talaga siya at mas crunchy. Tapos, pinirito ko ito hanggang mag golden brown. Bali, yung apoy na ginamit ko dito ay yung medium to low heat. Hindi kasi pwedeng malakas ito dahil madaling maluto at masunog ang breadcrumbs. At pag okay na, set aside muna. Ito namang natirang mantika dito sa pan ay ibinuhos ko dito sa strainer pot para naman masala ang mga nalutong breadcrumbs. Magagamit ba ito sa pagprito ng ibang isda? Ngayon naman, binalatan ko itong saging na saba. Mura ko lang nabili ito sa halagang 28 pesos, lahat na to. Tapos, hiniwa ko ito into bite size, pabilog. Isasama ko to sa baon ng aking estudyante. Nilinis ko lang saglit itong pan na pinagprituhan ng chicken, tapos naglagay ako dito ng butter. Nung matunaw na lahat ng butter, ay isinalin ko ang iba nito dito sa maliit na mangkok, kasi gagamitin to mamaya. Ngayon, inilagay ko na dito yung saging hanggang mapuno itong pan. At ibinuhos ko rin dito yung butter. Sa paglalagay ng sugar, naglalagay ako mismo sa aking palad para naman mas makontrol ko ang paglalagay nitong asukal at hindi mabigla sa sobrang tamis. Nasa low heat lang ako dito para hindi masunog at pag nag-golden brown na ay baligtarin para naman yung kabila ang maluto. Tinanong ko yung pamangking kong estudyante kung ano bang luto ng saging ang gusto niya. Sabi niya prito na may asukal. So itong version ko ang ginawa ko. At heto na nga, piniprepare ko na rin ang kanyang baonan. Naglagay ako dito ng kanin, yung sapat lang dahil baka hindi niya maubos. Tapos nilagay ko na sa ibabaw nito itong chicken katsu. At ini-arrange ko na rin dito ang bananas. Itong ketchup na lang ang nilagay kong sausawan kasi favorite naman niya to. At syempre, hindi pwedeng mawala ang kutsara tinidor. So I hope nakatulong itong ating baon serye for today. I-save nyo na po ang video na ito para pag naubusan na kayo na idea ng babaonin ng inyong mga junakis ay meron kayong mababalikan.